Sila yung mga nagtatayo ng sala. So kung titingnan natin kung paano ito isinabuhay ng mga salafus salih, ay hindi matatawaran. Dahil doon pa lang sa pagbabasa ng Quran, subhanallah, may mga ilan sa kanila na tinatapos nila ang Quran sa isang gabi. Tulad na lamang halimbawa ni Uthman bin Affan. Ayon sa kanya, law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalam rabbikum. Kung naging dalisay lamang, sabi niya, ang inyong mga puso, na hindi ito mabubusog mula sa salita ng inyong Panginoon. So isa sa maunawaan natin doon sa sinabi ni Uthman na kapag hindi ka nagbabasa ng Quran, hindi mo sinasaliksik ang Quran, hindi mo inuunawa ang Quran, na ibig sabihin niyan ay mayroong bahid ng dumi ang iyong puso. Kaya hindi ka magtataka sa Imam Shafi'i rahimahullah, tinatapos niya ang Quran, lalo-lalo na sa buwan ng Ramadan, ng 60 times. Sa isang araw, 2 beses niyang tinatapos ang Quran. Allahu Akbar. So, ganon isinapamuhay, o yun ang ilang mga balita at mga kwento ukol sa mga salaf. At ito ay binanggit na natin ng mga naunang pag-aaral kung paano ang mga salafus salih ay kanilang binabasa ang Quran. Paano ang mga salafus salih ay kanilang pinangangalagaan ng salat. At nalaman nga natin na mayroon sa kanila na sa loob ng 40 taon, 40 years, hindi siya nahiwalay sa salat. Mayroong ilan sa kanila na hinihiling nila sa Allah na sila ay mamatay, na sila ay nasa loob ng salat. Sabi ng isa sa kanila, ang pangalan ng taong iyon ay si Zaid bin Abdullah ibn Zubair, na kung saan siya ay kabilang sa mga apo ni Zubair bin Awwam, na hinihingi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na, Ya Allah, na inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, na hinihingi ko sa iyo yung magandang katapusan. Magandang kahihinatnan, pinakahuling kahihinatnan ng buhay sa mundo. Sabi ng kanyang mga tao, ano ang tinutukoy mo, ya Imam? Sabi niya, an yatawaffanillah wa ana sajid. Yun yung kunin ako ng Allah na ako ay nakasujud. Subhanallah. So si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, na nung siya ay saksakin ni Abu Lul al-Majusi sa loob ng salat at siya ay nahimatay, hindi siya napukaw
ni hindi siya nagising, liban na lamang nung sabihin sa kanya, Ya Amir al-Mu'minin, as-sala, as-sala. Doon lang siya natauhan. Doon lang siya nagkaroon ng malay nung marinig niya na ang itinatawag sa kanya ay ang salat. Subhanallah. So bakit natin ito ikinukwento? Para maging objective natin, mga mahal na kapatid, ay ihambing natin ang ating mga sarili. Ihambing natin ang mga sarili natin hanggang saan ang pagsisikap ko para sa ikalulugod ng Allah. Kasi kung hindi natin tatahakin ang mga tinahak ng mga taong yan, kung hindi natin gagawin yung ginawa ng mga taong yan, sinong gagayahin mo? Hindi ba sila ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga taong dapat gayahin? Sila ang binanggit ng Allah. Ang sabi ng Allah, na laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ang mahal na sugo Muhammad ay binigay na magandang halimbawa sa mga mananampalataya. At sinabi pa ng Allah, fabihudahu muqtadi. Sa gabay nila, ito ay iyong gayahin. Ito ay iyong pamarisan. So ang tinutukoy doon yung mga salaf, mula sa propeta, mga sahaba, mga tabi'in. Sila ang tinutukoy doon. Sila yung mga taong pinalugdan ng Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. So mga mahal na kapatid, sa gabing ito ay ating ipapaliwanag, ano ba ang kalagayan ng mga salafus salih sa usaping kawang-gawa? Sa usaping kawang-gawa. Pero bago natin yan daanan, ano ba ang pagkakaiba ng zakah at ng sadaqah? Yung zakah ay obligado, yung sadaqah ay hindi obligado. Ano pa? Oh. In-Arabic mo lang ako eh. Pwede hindi lang pera. Yes. Kaya ka na yun. Yung mga mabuting gawain. Ang zakat, yearly. Binibigay mo. Binibigay. Fine. Yes, tama yun. Pero yung sa nakastad na magtanim ka ng puno. So lahat ng mga sinabi ninyo ay tama. Unang-una, ang zakah, siya ay obligado at ang sadaqah ay hindi inobligado. Pangalawa, ang zakah, meron siyang specific amount. Unlike sa sadaqah, kahit piso. Sabi nyo nga, kahit ngiti, ay pwedeng maging sadaqah. Ang zakah, may mga ilang tao na pagbibigyan. Kaya yung zakah, hindi ito pwedeng ibigay sa masjid. Unlike ng sadaqah, sa tao man o sa masjid, sa madrasa, ay matatawag siyang sadaqah. At yung zakah, once a year mo siyang ibibigay. Unlike ng sadaqah, kahit anong panahon. Panglimang pagkakaiba ng zakah at ng sadaqah, ang zakah ay ibibigay lamang ng mga may mga kakayanan. May mga pera. Pero yung sadaqah, kahit sino ay pwedeng magbigay nito. Maraming mga differences
ang ibinigay ng mga scholar natin kung ano ang pagkakaiba ng zakat at ng sadaqah. Ngayon, ang tanong dito, mga mahal na kapatid, bakit binanggit sa Quran ang zakat na sadaqah? Alam niyo ba kung anong sura yun? Ang tinutukoy doon, yung zakat, pero siya ay tinawag na sadaqah. Ano yung sura na yun? Yung surah At-Tawbah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. Binanggit yung 8 self ng pagbibigyan ng zakat. Kung sino yung bibigyan mo ng zakat. Pero ang tanong doon, bakit binanggit yung zakat doon na sadaqah? Binanggit yung zakat doon na sadaqah kasi ang nagbibigay ng sadaqah ay sadiq. Ano ibig sabihin ng sadiq? Matapat. Totoo. Kasi yung taong nagbibigay mula sa kanyang yaman ay totoo sa kanyang pananampalataya. Totoo na siya ay tunay na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalisay ang kanyang puso. Kaya yun din ang benefit ng pagbibigay ng zakat. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Doon din sa mismong surah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ang sabi ng Allah na kumuha ka mula sa kanilang yaman ng sadaqah. Tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Na sa pamamagitan nito, sabi ng Allah, ay sila ay dadalisayin ng Allah. Ibig sabihin nun, kapag ikaw nagbibigay ng zakat, ng sadaqah, ay nagiging dahilan ito ng paglilinis ng Allah mula sa iyong kasalanan. Nagiging dahilan ito upang magpatunay sa iyong kadalisayan. Kaya di ba sa hadith, binanggit ng Rasulullah, was-sadaqatu burhan. Ang sadaqa ay burhan. Ano ibig sabihin ng burhan? Proof. Yun ay ibig sabihin ng burhan. Proof. Ano ibig sabihin ng proof? Ibig sabihin noon ay patunay na ikaw ay tunay na mananampalataya. Kapag ikaw ay nagbibigay ng sadaqah. Kaya bakit si Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu? Pero ang tinutukoy natin dito yung zakat, although binabanggit siya na sadaqah. Bakit si Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu, nung panahon niya, qatala al-murtaddin wa man ma'ahum min tarik az-zakat. Itinuring niyang murtad yung mga nag-iwan ng zakat. Bakit niya pati yung mga nag-iwan ng zakat, hindi naman nila iniwan ng salat? Sila ay nagsasabi ng la ilaha illallah. Pero ginera niya. Yaong mga taong yaon. Meron siyang mga dahilan. Unang-una, ang sala at ang zaka ay hindi pwedeng maghiwalay. Marami mga talata sa Quran na kailanman hindi pinaghiwalay ang sala at ang zaka. Marami mga talata sa Quran. Ayon kay Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, doon sa libro niya na Al-Mulakhas al-Fiqh, 86 times binanggit ang
ang sala at ang zakat. Ayon naman kay Sheikh Muhammad ibn Salih al-Munajjid, sabi niya, 33 times binanggit ang sala at ang zakat. Pero marahil ang tinutukoy ni Sheikh Salih ibn Fawzan na yun yung mga aya na kung saan hindi man binanggit ang zakat, pero ang tinutukoy doon ay zakat. Tulad na lamang ng aya na sinabi natin kanina, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ang tinutukoy ba dyan ay zakat? Naam. Yes. Ang tinutukoy dyan ay zakat. Kahit hindi binanggit ay zakat. Kasi kung bibigyan natin ng kahulugan, ang aya, ang tinutukoy niya roon ay ang zakat. Sabi ng Allah, ibinibigay nila. Wa anfaqu. Ibinibigay nila ang ibinigay namin sa kanila. Sabi ng Allah. Ibinibigay nila kung ano man yung biyayang ibinigay namin sa kanila. So, ang tinutukoy doon yung zakat. Kasi ang zakat, yan yung yaman na ibinigay sa iyo ng Allah. Sino magsasabi sa atin dito na ang perang hawak niya ngayon ay sa kanya? Sino magsasabi sa atin dito na yung yaman na meron siya ngayon, yung trabaho meron siya ngayon ay sa kanya? Yan ay ibinigay ng Allah. Kasi kung hindi yan ibinigay ng Allah, bakit ka matatakot na mawala sa iyan? Kung sa'yo yan. Bakit ang mga tao ay nangangamba na sila ay malugi, sila ay hindi maghanap buhay, sila ay nagtatrabaho dahil natatakot sila na mawala sa kanila ang bagay na ibinigay sa kanila ng Allah. Kaya na yung tao nagbibigay ng sadaka, ng zakat, kaya siya tinawag na sadiq dahil nagpapatunay lamang iyon ng kadalisayan ng kanyang puso dahil kaya niyang ibigay ang isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Allah. Sa kabila na ang tao, ang nature ng tao, siya ay maramo. Ang sabi ng Allah, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Binanggit mismo ng Allah na ang nature ng tao, nandoon yung karamutan, nandoon yung pagiging makasarili, na kung ano yung kanyang pinaghirapan, gusto niya, sa kanya lamang yan. Na hindi niya naunawaan na ang pagbibigay ng zakat ay pagnanais lamang sa iyong yaman na ito ay manatili sa iyo. Kasi kapag hindi mo ibinigay ang zakat, yan ay hahalo yan sa yaman mo. Kaya nga sinabi doon ng Allah, tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Dadalisayin niya kayo at ang inyong mga yaman. Kasi ang zakat, yan ay malun wajib. Ibig sabihin, yaman niya na wajib na dapat ibigay sa iba. Na kapag ito ay nanatili sa yaman, na maapektuhan niya yung ibang yaman mo at maaaring masira ang iyong yaman dahil hindi mo ibinigay ang para sa mga nangangailangan. Para sa mga nangangailangan. Kaya nga sinabi rin ng Allah, dadalisayin niya yung yaman ninyo kung ibibigay niyo ang zakat. Kung ibibigay niyo ang zakat. So ang zakat, mga mahal na kapatid, sa pananaw ng mga salafus salih, hindi nila ibinibigay ang zakat bilang buwis. Kasi yun ang isa sa misinterpret
ng ilan sa atin. Akala natin ang zaka ay buwis. Na alam nyo ba na ng unang panahon, sa panahon ng mga salaf, pag dumarating sa kanila ang mga sailin, sino yung mga sailin? Yung mga nanghihingi, yung mga taong nangangailangan. Ha? Diba sinabi ng Allah, wa amma as-sa'ila fala tanhar. Yung mga humihingi, wag mo silang itaboy. Wag mo silang pagtataasan ng boses. Ha? Bakit ipinag-utos yun ng Allah? Kasi yung mga nangangailangan na yan, ang totoo niyan, higit mo silang kailangan. Higit mong kailangan ang mga taong humihingi kaysa sa pangangailangan ng mga taong iyon mula sa iyong pera. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung pagdating nila sa iyo at nangangailangan sila ng tulong, nangangailangan sila ng awa mula sa iyo, at kapag ibinigay mo yun, ang sabi ng mga scholar natin, yung pagbibigay mo ng zakah o ng sadaqah ay para mong ibinibigay ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi binanggit sa aya, وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. So, tinutukoy doon na fa'il doon sa fi'il na yaon ay ang Allah. Ibig sabihin nun, ang Allah mismo ang inaabutan mo ng iyong sadaqah. Kaya nga yung mga salafus salih, kapag may mga dumarating sa kanila na humihingi ng tulong, anong sinasabi nila? Marhaban, marhaban. Pinatutuloy nila ang mga taong humihingi sa kanila. Bakit? Kasi sabi nga nila, tuloy sa taong magiging dahilan ng patawad sa akin ng Allah. Allahu Akbar. Kaya ayon kay Ibnul Qayyim rahimahullah, mas higit na kailangan ng mga taong nagbibigay ang mga taong mga mahihirap. Bakit? Kasi sa mga mahihirap, idinadaan ng Allah ang pagpapatawad ng Allah. So ikaw na mayaman, idadaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang patawad sa pamagitan ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Kaya huwag mong iisipin na ikaw ang kailangan nila. Dahil minsan, kapag yun ang nararamdaman ng taong nagbibigay, doon siya nagiging maramot. At doon siya minsan nakakapagsalita ng ikasasama ng loob ng kanyang kapwa. Kaya di ba sinabi natin, isa sa mga nakakasira ng sadaqah, ng zakah, na yung man. Ano yung sabi ng man? Yung panunumbat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Huwag ninyong sisirain ang mga sadaqah ninyo sa pamamagitan ng panunumbat at yung mga masasakit na salita. Kung hindi dahil sa akin, kahit man lang yung biro na, yung pakakainin mo yung isang mahirap, sabihin mo, dahan-dahan ka naman, lunukin mo. Nguyain mo, wag mong lunukin. Yung mga ganong biro ba? Hindi pwede yun. Nguyain mo, wag mong lunukin. Di ba may mga ganong biro? Dahan-dahan ka naman. Nguyain mo, huwag mong lunukin. Na yun ay kabilang yun sa panunumbat.
Kaya ang mga salafus salih, paano sila nagbibigay ng sadaqah? Nagbibigay ba sila ng sadaqah na yung mga may hirap, pinapupunta nila dun sa bahay nila? Hindi. Sila ang pumupunta sa bahay ng mga may hirap. Tulad halimbawa ni Al-Fudail ibn Ayyad. Diba nakwento na natin si Fudail ibn Ayyad? Nung pagkaraan na siya ay magtawbah sa Allah, sa loob ng 40 taon, nagbibigay siya ng sadaqah na ni pamilya niya, ni mga kaibigan niya, ni kamag-anak niya, ni ang mga taong binibigay niya ay hindi nila batid kung sino nagbibigay sa kanila. Sa loob ng 40 taon. Kasi ang tunay na gawain ay tinatanggap lamang ng Allah kapag ito ay dalisay. At hindi ito magiging dalisay, liban na lamang na ito ay maging sekreto. Pwede mong gawing hayagan, pero may mga dahilan. Kaya nga sabi doon ng Allah, وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Sipin niyo yan? Anong binanggit doon ng Allah? Nagbibigay sila na sekreto. Saka binanggit ng Allah, وَعَلَانِيَةً, at hayagan. Ibig sabihin nun, ang unang inobliga sa iyo ng Allah, kapag ikaw ay gagawa ng kawang-gawa, ay maging sekreto. Pwede rin naman maging hayagan, pero may mga dahilan. Meron kang mga dahilan kung bakit kailangan ipakita mo sa mga tao yung ginagawa mo, kawang-gawa. Pero ang asal talaga, ang pinakaunang ipinag-utos ng Allah, ito ay maging sekreto. Kaya nung mamatay si Fudail ibn Ayyad, sa loob ng 40 taon, nagbibigay siya ng sadaqah na walang nakaalam, nalaman na lamang nito pagkaraan na siya ay mamatay. Kasi nagtaka ang mga tao. Bakit wala na yung mga biyayang dumarating sa kanila sa oras ng gabi? Pagkaraan na mamatay si Fudail ibn Ayyad. At nung hugasan siya, ayon sa kanyang pamilya, nakita nila yung bakas ng pagdadala niya ng kanyang mga sadaqah. Doon sa kanyang, dito nakita yung bakas ng pagdadala niya ng mga sadaqah niya para dalhin sa mga taong nangangailangan. Allahu Akbar. Kaya hindi ka magtataka, bakit ang mga salafus salih, pagdating sa pagsasagawa ng kawang-gawa, hindi sila nangangamba na mawalan. Kasi kung ang mga Amerikano nga, nagsasabi na the more you give, the more you take. How more sa Islam? Ang sabi ng Quran, وَمَنْ يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Ang sino mang magpautang, sabi ng Allah. Ang sabi pa doon ng Allah, ang pautangin niya ay ang Allah. Ibig sabihin ba noon ng Allah, kailangan niya ng utang? Ano ibig sabihin nun? Ang tinutukoy doon, ang sino mang magbigay ng kawang-gawa. Kasi hindi kailangan ng Allah ang pera natin. Hindi kailangan ng Allah ang umutang mula sa atin. Kaya nga di ba may hadith na sinabi ng Allah sa kanyang alipin, Ya abdi maritu faltazurni. O aking alipin, nagkasakit ako pero hindi mo ko binisita. Sabi ng kanyang alipin, Ya Rab, paano kita bibisitahin? Ikaw ang aming Panginoon. Ano sabi ng Allah?
Nagkasakit ang aking alipin, pero hindi mo siya binisita. Nagkasakit ang aking alipin, ngunit hindi mo siya binisita. So, ibig sabihin nun, kung ano ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, yun ang ginagawa mo sa Allah. Kung tinutulungan mo ang iyong kapwa, ibig sabihin nun, tinutulungan mo ang Allah. Na kapag tinutulungan mo ang iyong kapwa, na nasa iyo rin ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang sabi ng Allah, Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Mananatili ang tulong ng Allah kung ang tao ay nananatiling tumutulong sa kanyang kapwa. So yun po ang isa sa kahalagahan ng pagbibigay ng sadaqah, ng zakat. Ito ay nagdadalisay sa tao mula sa kasalanan at nagdadalisay sa kanyang yaman. Nagdadalisay sa kanyang yaman. Ngayon, sino ang mga dapat pagbigyan ng zakat? Sino ang mga taong dapat bigyan ng zakat? Pwede bang bigyan ng zakat ang masjid? Pwede bang bigyan ng zakat ang madrasa? Hindi. Pwede bigyan ng sadaqah. Pero ang zakat hindi pwedeng ibigay sa masjid. Hindi pwedeng ibigay sa madrasa. Kasi ang zakat ay ibinigay lamang ng Allah sa 8 sinf, 8 klase ng mga tao. Una, yung mga fuqara. Yung mga fuqara. Ano ibig sabihin ng mga fuqara? Yun yung mga taong hirap kumain, salat sa buhay, mas mababa sila kaysa sa miskin. Kasi yung miskin, nakakakain naman sila. Naibibigay naman nila yung kailangan nila, pero mayroong shortening. Oo. May kulang. Kailangan pa nilang umutang. At yun ang miskin. Pero yung fuqara, kung magbibigay tayo ng 10 halimbawa, yung mga halimbawa, yung mga nasa daan, na walang matitirhan, yung ang kanilang mga pagkain ay pinupulot lamang nila, kung magbibigay tayo ng halimbawa, pero yung mga miskin, ayun yung mga taong kaya naman kumain, pero dahil sa kakulangan, so kailangan pa nilang umutang. Allah, yun yung mga miskin. So, liban ko sa ganung kalagayan, yun ay matatawag ng ghani. Ibig sabihin, meron ng kakayanan, may pera na. Kaya yung may pera tapos umutang pa, miskin yun. Hindi mayaman na tunay yun. Miskin siya, hindi siya mayaman kasi umuutang pa eh. Kasi ang miskin lang ay yung may kakulangan, kaya siya umuutang. Liba na lamang, siguro, kung mayaman na yan, kaya siya umuutang, dahil hindi siya mapuno. Hindi makontento. Subhanallah. So, yun yung mga taong pagbibigyan ng zakat, ng sadaqah. Pangatlo, yung mga amilin, yung mga kumukolekta ng zakat. So, ang ilang mga scholars, sabi nila, kung sila man ay kumukolekta ng zakat, halimbawa na lamang, yung grupo ng mga taong yan, sila yung mga kumukolekta ng zakat. At wala silang sweldo sa kanilang ginagawang pagkolekta ng zakat, na sila ay pwede rin bigyan ng zakat.
sila ay pwede rin bigyan ng zakat. Pero kung sila ay may sweldo, hindi sila pwede bigyan ng zakat. Yun yung ilan sa mga tao pagbibigyan ng zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, at yung mga kapag binigyan mo ng zakat ay magiging dahilan ito upang sila ay mapalapit sa Islam. Tulad halimbawa ng mga new Muslim, mga bagong yakap sa Islam, at ilang mga scholar, sabi nila, kabilang dito yung isang kafir na kapag binigyan mo ng zakat ay malalapit siya sa Islam, o kaya naman ay yung kanyang kapinsalaan na ibibigay sa Islam ay mapipigilan. So, pwede siyang bigyan ng zakat. Kasi kabilang siya doon sa tinatawag na mu'allafa qulubuhum. Ibig sabihin, kaya mo ginagawa ang pagbibigay ng zakat sa kanya ay upang mapalapit mo siya sa Islam. Kaya nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, noong mabuksan niya yung Makkah, yung makonquer niya yung Makkah, sino yung binigyan niya ng mga zakat? Sino nakakalam ng kwento? Sino ang binigyan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng maraming mga kamelyo, maraming mga tupa, kambing, nung makonquer nila ang Makkah? Sino mga binigyan niya? Di ba ang mga binigyan niya yung mga bagong yakap sa Islam? Kaya nga, nagsalita ang ilang mga Ansar. Nagsalita ang ilang mga sahaba. Sabi nila, bakit silang binigyan ng malaking porsyento ng ganima, ng mga war booty, na kung saan ito ay ibinigay sa kanila, itinuro sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mu'allafa. Kasi kaya ginawa ng Rasulullah yon para mas mapalapit sila sa Islam. Kaya yung isa doon, sabi niya, siya mismo nagkukwento sabi niya, dati si Muhammad, ang Rasulullah daw, siya yung abghadun nas ilayya. Siya yung pinakaayaw ko na tao. Pero nung gawin niya yung pagbibigay ng zakat, nung gawin niya yung pagbibigay ng zakat, ang nangyari sa tao na bumaliktad. Nung bigyan siya ng maraming mga zakat, sabi niya, huwa ahabbun nas ilayya. Ang Rasulullah ay naging pinakamalapit sa akin. So, mayroong magandang dulot ang pagbibigay ng zakat. Lalo-lalo na kung ikaw ay leader. Ikaw ay isang dato o kaya pinuno. Kailangan alam mo kung sino yung mga pagbibigyan ng zakat. Nang sa gayon, alam mo kung paano sa iyo mapapalapit ang mga tao. So yun yung mga taong pagbibigyan ng zakat. Wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin. Yun yung may mga utang. Dapat silang bigyan ng zakat. Kasi hindi naman utang yan, walang pangangailangan. So, kaya lumubog sila sa utang ay dahil sa kanilang pangangailangan. Wa fir riqab, at yung mga alipin. So, ang sabi ng iba, dun sa mga alipin, kasama rito yung mga nakakulong, yung mga nasa preso. Pwede silang bigyan ng zakat para sila ay makalaya. Wabnis sabil.
At yung mga nawalan ng pamasahe, nawalan ng pagkain sa loob ng kanyang pagbibiyahe, paglalakbay, pwede silang bigyan ng zakat. Wa fi sabilillah, at yung mga taong nakikidigma, nagsasabuhay sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito rin kinuha ng mga Muslim scholars na ang mga nagbibigay ng da'wa ay pwede rin bigyan ng zakat. Kasi ang kanilang ginagawa ay fi sabilillah. Naunawaan, mga mahal na kapatid? So, dahil maiksi ang oras natin, inshallah, ang usaping yan ay ating itutuloy sa ibang mga araw. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله